Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat dahil po nagsisimula na namang tayo ng ating bagong buwan. Grabe po no? Dati lang po kasi simula pa lang po ng 2026. Ngayon po 4 na buwan na po ang lumipas. At tayo po ay nasa buwan na po ng Mayo. Ang Mayo po kasi talaga isang buwan po talaga na nagpapasaya po talaga sa aking puso. Tawag nga po namin bunsag buwan ng Mayo, Merry Month of May. Kasi po bakit? Lalo ngayong araw po, napaka-significant po ng May 1. Una sa lahat, po kasi, piyesta ko po ngayon. Ang aking pong patron, si San Jose, ay kapistahan po ngayon. Araw din po ngayon ng paggawa. So, di ba po? Dahil kaya po sineselebrate po natin si St. Joseph the Worker. At the same time, ang buwan po ng Mayo ay nakadedicate po sa ating mahal na ina. Ito po yung ating May Flower Festival. Okay. Kaya po bawat araw sa lahat po ng mga parokya, mag-aalay po ng bulaklak sa ating mahal na ina kada hapon. Ito po naging naging kaugalian po natin. And at the same time, bilang unang araw ng Mayo na pumatak sa araw ng Biyernes, ngayon din po ay ino-observe po natin ang kabanal-banalang puso ng ating Panginoong si Jesus. Ang binasa po kanina ni Sister Rosin po, yun po yung gospel po kasi na patungkol sa piyesta ni San Jose Manggagawa. Okay. Pero actually po, ang kapistahan po kasi talaga na mas mataas si San Jose ay March 19. Yung po yung solemnity. Solemnity of St. Joseph, husband of Mary, which we celebrate every March 19. Yung po yung, pag sinabi po kasi solemnity, yung po kasi yung mas mataas na piyesta. Okay. Ang araw po ngayon, si San Jose bilang manggagawa, ay isang mas mababa po na piyesta. Kaya po ngayong araw na ito, may option po ang mga simbahan na basahin ang gospel according doon po sa common ni St. Joseph, o kaya po meron pong nakalaan na gospel ngayon na para po doon sa ating Easter observance. Okay. Kaya po ngayon po, ang ginawa ko po kasi, sabi ko gano'n, hindi ko po kasi alam, sabi ko ano kaya babasahin sa Friends of the Bar? Yun kayang gospel sa St. Joseph o yung gospel for the day para sa Easter. Kaya ang ginawa ko na lang po, minarapat ko na lang po na basahin lahat at i-discuss po sa inyo lahat. Okay. Una po sa lahat, ito pong nakikita nyo sa inyong screen ngayon. Ito po talaga yung ito po yung pinaka gospel po for the day kung hindi po tumapat sa piyesta ni San Jose. Okay, ano pong yun? Ang gospel po ngayon ay tungkol po doon sa kinausap po ni Kristo yung kanyang mga apostoles. So during that time, ay mga takot. Of course, definitely po kasi, syempre, hindi mo maalis po kasi sa mga apostoles yun kasi nga, they underwent that experience of seemingly losing our Lord sa kamatayan. Kaya po, nung nabuhay siyang mag-uli, di ba po, kahit paano, they were still grasping at the idea that indeed, the Lord is risen. So their hearts were still in trouble. Kaya po, madalas po, mababasa po ninyo na laging salita ng ating Panginoon, kapag kinakausap niya ang kanyang mga apostoles, binibigyan po lagi sila ng assurance. At ang lagi po, ang central theme ng kanyang pagbibigay ng assurance ay ito. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Lagi po sinasabi pong gano'n sa atin. Siguro sa ating buhay din, ito din madalas sabihin sa atin ng Diyos. Pagtiwala kayo sa akin, di ba? Huwag kayong natakot. Kasi bakit? I am in charge. Especially during this Easter, Jesus has conquered it. Jesus has conquered the world. So, ito po talaga, kaya nga po ito yung pinakamataas na kapistahan. Kasi dito pinakita ng ating Panginoon na indeed, He is the one in charge. Pero minsan, syempre, hindi natin maalis sa ating sarili na mag-alala. Lalong-lalo na kapag titignan mo ang paligid ngayon, di ba po? Pakita mo gano'n, talaga sabi ko na napakataas ang inflation natin ngayon. Swerte lang sa mga dollar earner, mga nagpapadala ng dolyar, di ba po? Especially po, karamihan po sa atin dito, mga foreign currency earner, di ba? Nagpapadala sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Pero para sa amin po na nakatira dito sa Pilipinas, napakamalas po namin kasi sa totoo lang po, we have entered the historic, ito po yung pinaka-historic na pinakamababa na value ng piso. Ano po ang epekto po nito? Dahil po mababa ang piso, ibig sabihin,
ang buying power po ng pera na hawak ng mga Pilipino ngayon ay napakabago. So ano po talaga ito, talagang nakakaapekto po siguro ito sa ating mga buhay. Marami pong mga tao ngayon na nagrereklamo talagang, especially the minimum wage earners, yung mga sineselebrate natin ng mga manggagawa ngayon, actually talaga, sabi nga nila, what is to celebrate right now? Ang hirap-hirap ng aming buhay, di ba? So we are surrounded with a lot of problems. We are surrounded with a lot of things that we worry about. We worry about the Middle East crisis. Nag-worry tayo sa sobrang init. Grabe po talaga dito sa Pilipinas ngayon. Dito po sa amin sa Laguna ngayon, umaabot po ang aming temperature ngayon sa 35 degrees Celsius. So, hindi namin alam, grabe, ano ba talaga. Ang hirap yata ng buhay. Parang, ano ba to? Practice ba to sa impyerno na laging nararamdaman natin ngayon. Pero ang lagi po sinasabi ng ating Panginoon kapag whenever we would look at the gospel is this: do not let your hearts be troubled. I am the one in charge, di ba? Kasi nga una sa lahat, this world is a temporary world. This is not a real home. At ang assurance na binigay niya doon sa gospel, doon sa mga kanyang mga apostoles who are feeling troubled was this. Sabi niya ganon, in my Father's house there are many mansions, di ba? And I have prepared a mansion for you. Talagang the assurance is there na everything will be okay. Kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap yan, kahit gaano hindi ang problemang pinagdaanan mo, lahat yan nilipas. Kasi bakit? We are in the transition world. This is but a transition. Your real world, your real home is not here. But your real home is there in heaven with the Father. And He has prepared mansions. There are many mansions, hindi lang isa. Bawat isa raw sa atin, pinaka-prepare na mansion ng ating Panginoon. At sabi, actually nga po, sa totoo lang, whenever I am beset with so many problems, actually po, last week talagang I was undergoing a lot of troubles. So marami kang inaalala. Siguro, hindi ko na po isa-isahin kasi alam naman po natin, lahat naman tayo may kanya-kanya mga problema. Pero if there was one thing that gave me an assurance while preparing for this talk was this: when Jesus mentioned in the Gospel in John that He is the way, the truth, and the life. Kasi ganito yan eh. Minsan kasi we cannot seem to find proper thing to do. Ano ba ang dapat na solusyon dito sa problemang ito? Minsan talagang we rack our brains na isipin ano ba talaga ang dapat nating gawin. And then we realize that, oo nga pala, no? If we put our trust in God, He says that He is the way. Di ba? Na siya yung daan. Talagang magtiwala ka lang sa Kanya. Gagawa siya ng paraan. Di ba? Binigyan niya ng assurance tayo, mahal niya tayo, anak niya tayo. Siguro dahil nga anak niya tayo, dahil nga wala namang magulang. Wala namang magulang na nagpabaya sa anak. Kaya kagaya po ninyo, di ba? Lahat po kayo, nandiyan kayo sa abroad, nandiyan kayo sa kanya-kanya mga trabaho. Kasi bakit? First and foremost, you are doing that primarily for your family. Kung ikaw, with your limited understanding of things, would care about your children, how much more for God who understands them? How much more for God who really has a grasp kung gaano talaga ang buhay, di ba? Siya nga yung daan eh. Kaya nga siguro, sinabi niya na He has prepared mansions for us. We have to put our trust and confidence in that, na talaga, oo nga, siya ang bahala. Gagawa siya ng gagawa. And He is the truth, di ba? Siya ay katotohanan, di ba? Isang bagay na hindi niya talaga gagawin ay magsinungaling sa atin. So if He did promise that He would make things beautiful in His time, just have to trust that, di ba? Kasi una sa lahat, siya ang tunay na buhay. Ang inaalala natin buhay dito sa mundo ay lilipas. Pero, sabi ng ganon, the promise of Easter was, hindi lang dito sa buhay na ito natatapos ang lahat. There is a better life that awaits us. He is the way, the truth, and the life. Actually po sa totoo lang, ito yung nagpalakas ng loob sa mga apostles. When they heard these words, I am the way, the truth, and the life, and I have prepared mansions for you. This is the thing that made them face their situations head on. Ito yung nagbigay ng lakas ng loob kay Pedro, na eventually ay na-martyr, kinako siya na nakabaligtad. Kung ano man po ang dinanas ng ating Panginoon, pinadanas din sa Kanya. Ito siguro din yung naramdaman, naging assurance ng mga martyr who face their martyrdom, na kahit sinusunog na sila, kahit pinapakain sila sa mga leyon,
kahit sila ay pinupugutan ng ulo, iba nga sa kanila, pag pinugutan ng ulo, hindi pa talaga agad namamatay. They would stay for a few more hours or even days. Di ba? Talagang dinadanas nila yung sakit ng kanilang martyrdom. And yet they never lost hope because of these words of our Lord, that He is the way, He is the truth, and He is the life. So siguro tayo rin, kailangan, Di mas malapit ito yun. rin yung ano natin, ito yung Ang ating talagang panghahawakan. Kasi alam niyo po sa totoo lang minsan, whenever we give way to doubts, yan po, papasok yung gospel na binasa ni Sister Rose Jean kanina tungkol doon sa kapistahan ni San Jose. Kasi ang ano po, ang pinili po ng simbahan ng ebanghelyo sa kapistahan ni San Jose bilang tatay, foster father ng ating Panginoon, wala naman. ay yung panahon na pumunta si Kristo doon sa kanyang lugar sa Nazareth at hindi siya tinanggap at ni-reject siya ng mga tao simply because, teka muna, kahit gaano kaganda yung sinasabi. Sa totoo lang po kasi ang ganda ng sinasabi ni Kristo. Ang ganda ng sinasabi ni Jesus during the time that He was in the synagogue. However, they failed to see the message. Kasi bakit? Mas nag-focus kasi sila doon sa kanyang background. Teka muna, sandali. Oo, maganda yung sinasabi niya. Pero di ba karpintero yan? Di ba ano yan? Anak yan ni Jose? Di ba nanay niyan si Maria? Tapos kilala natin mga kapatid niya, lahat ng mga kamag-anak niya. Lahat ng background niya, alam natin. Especially during that time, Nazareth did not enjoy a good reputation in Israel. Nazareth was looked down upon. Diba? So kahit sila mismo ng taga Nazareth, hindi sila bilib sa sarili nila. Teka muna, taga dito yan sa atin eh. Paano yung magiging magaling? Diba? So they focus more on the background of Jesus rather than to pay attention to what He was saying. Tayo rin minsan kasi ganito, di ba? Minsan ganito eh, di ba? Maganda yung sinasabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. I prepared mansions for you. Pero minsan, mas binibigyan natin ng emphasis, mas binibigyan natin ng pansin, yung nararamdaman natin sa paligid. Mas binibigyan natin ng pansin ng init. Mas binibigyan natin ng pansin ng problema. Mas binibigyan natin ng pansin na kulang ang pera. Mas binibigyan natin ng pansin na may nagkasakit. Mas binibigyan natin ng pansin na nagiging mahirap ang buhay. At nakakalimutan natin ang sinasabi ng Diyos, that He is the way, the truth, and the life. Diba? Kasi minsan, especially even for us, tayong mga sinasabi natin, malapit tayo sa Diyos, diba? And we talk to God. Why? In our prayers. But sometimes, nagiging familiar tayo sa Diyos minsan. Our familiarity breeds contempt. Minsan, even though we claim to be close to God, sometimes, nagiging pa rin tayo, we still give way to our doubts. Diba? Kaya gano'n. Kasi minsan nasanay na rin tayo, nagreklamo tayo sa Diyos, diba? Although, wala naman po masama doon yung pag nagdadasal ka, tapos may kasama reklamo, dasal pa rin po yun. Pero dapat po hindi. It should not end with complaints alone. It should always end with an affirmation of our trust and confidence in the Lord. Kaya nga tinan mo, ano nangyayari? Dahil doon sa ginawa ng kanyang mga kapitbahay doon sa Nazareth, He did not perform miracles there. Okay? Kasi bakit? Because of their unbelief. Kasi nga, ganun pa, sabi nga ng Kristo, di ba? Ba't ko pa kayo kumbinsihin? Di ba? Ayaw niya maniwala sa akin. That's why, if you would read the gospel, Jesus did not make any mighty works there because of their unbelief. Diba? Kasi nga, yun madalas whenever we lose faith, that is the time that we do not give way to the miracles that God has in store for us. Sabihan ganun, whenever we give way to our doubts, whenever we focus more on our problems, whenever we focus more on our difficulties, then we are starting to limit the limitlessness of God. Ang Panginoon kasi talaga, kung tutuusin, wala siyang limit eh. Lahat kaya niya gawin, wala imposible para sa kanya. However, it is our unbelief that puts a limit to what God can do. Kaya nga di pa dapat ang gawin natin, we should always recognize God. Kasi madalas, ang hinahanap kasi ng mga tao doon sa Nazareth, something extraordinary. Ang hinahanap kasi nila is something that will really make them marvel. At minsan sa atin ganun din, di ba? Tayo minsan naghahanap tayo na, gumawa ang Diyos ng napakaganda, napakalaking bagay, something that would really catch our attention, something that will really make us, grabe, ang galing mo, Lord, di ba? Pero sa totoo lang, yung kagalingan kasing yun na hinahanap natin, doesn't happen every day. But it doesn't mean that God is not around anymore. It doesn't mean that God is not great anymore.
sometimes we have to recognize God even in our ordinary moments, even in our ordinary circumstances. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi, di ba, Dasal we mo. always see God Dasal mo anywhere. yun. The mere fact that gumising ka kanina umaga, recognize that, oh, that's another chance. It's God again giving us this opportunity. Salamat, Panginoon. Kasi pwedeng kinuha mo na ako kagabi. Konti. Pwedeng nag-end na Tapos, dapat. Pero ngayon binigyan mo ako panibagong pagkakataon. Salamat po, Panginoon. kaklase mo. Diba? Araw-araw naman tayo kumakain. Diba? Normal naman kasi talaga na may breakfast, lunch, and dinner. Pero dapat ano pa rin natin, the Lord, I know that this is an ordinary thing, but just the same salamat. Kasi bakit po? Hindi naman po lahat may pagkain. Pero at least ako, meron akong kakainin sa araw na ito. Diba? Hindi ko na po hihintayin na baka mamaya sumala kami sa oras. Diba? Salamat na rin po. Just the same. Diba? Yun nga sinasabi lagi na, pag nakita mo yung araw, araw-araw naman, sumisikat yung araw eh. Diba? Okay. Pero, ang makikita mo doon kasi, you should see God, even in the sunlight. Diba? Sabi ko, Lord, salamat grabe, no? Ang bait-bait mo talaga. Kasi, kung kagaya kita, na namimili lang ako ng mamahalin, yung mga kaaway ko, hindi ko papasikatan ng araw. Pero ikaw, grabe hindi eh. The abundance of sunshine is for everyone. And that is how great you are. And that is how good you are, O Lord. And this is one thing that you would like me to be like you, diba? That I should also be gracious to everyone. Walang pinipili, diba? So always see God even in the ordinary moments of your life. I still remember when I was a young seminarian. When I was we used to have this song, diba? Actually, it's a charismatic song. Probably most of you are familiar with this song. God is not dead, He is alive. Kasi what really makes me wonder about this song. Of course, definitely we are all aware that God's not dead, that He is alive, diba? Pero do we really embody this song? Do you see Him in His hand, in your hands? Do you see Him in your feet? Do you see Him in the air? Do you see Him everywhere? Do you see Him in the church? Do you see Him in the street? Do you feel Him all over? Kaso madalas nga ganito Loko namin seminaryo. Kasi nga nakakalimutan ko lagi. Ito mo lagi. No, 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 no. Ayan yun. Di ba po? Kaya dapat po, we have to remind ourselves once again of this assurance that God is really good and He has this promise for us. Kagaya po ni San Jose na ang piyesta ay pinagdiriwang natin. St. Joseph was merely, there was not a word recorded, okay, of anything that St. Joseph said in Scripture. Wala po. Tahimik siya all throughout. Makikita mo siya, dinidescribe siya anong pinapagawa sa kanya, kung anong balak niyang gawin, ano yung kanyang mga nararamdaman. But there was never a recorded word of St. Joseph in the gospel. Actually nga po, eventually na lang, hindi mo na siya narinig. Kaya nga, ang mga sa tradition kasi, naging sa pantahan na lang na during the time na malaki na si Kristo, nasabi, St. Joseph was not anymore around. Pero hula na lang po yun. Kasi nga, wala kasi siya eh. Kasi kung nandun siya, kung buhay pa siya, there was no need for Jesus to entrust Mary to John the Apostle. Kasi kung may asawa naman, hindi pala eh. Pero that gives us the indication that Mary was a widow already during the time of the crucifixion. Diba? So ano po yung ating matututunan kay St. Joseph? But definitely, there is one thing that we are sure of. Bakit? St. Joseph was the protector of the Holy Land. St. Joseph was always there, listening to the instructions of God. Kasi as a devout Jew, kasi nung sinabi sa kanya na buntis si Mary, pwede naman siyang aalistahan na. Ayun nga mabait nga si Joseph na supposedly dapat i-expose niya dapat kung ang babae kasi po sa totoo lang during the time are not regarded well in society na kapag nagkasala ang babae, kino-condemn. Pero Joseph had a plan of divorcing her in secret. Diba? Pero nangyari, of course, syempre, we know the rest of the story that he was guided. Diba? Para malaman na he is being given that vocation of being the protector of the Son of God. Diba? Hindi man niya anak si Kristo, si Jesus talaga, pero he was there to stand as the Father, to be known as the Father of Jesus. Kaya ang apelyido ni Jesus dati is the name of Joseph. Ang pangalan niya ay si Jesus Bar Yosef.
si Jesus, the son of Joseph. Diba? At makikita natin doon sa kanyang buhay, di ba, na he will always be obedient to the will of God. Kahit anong sabihin sa kanya, kahit anong pagawa sa kanya. Siya ang binibigyan ng instruction eh. That during the time when the baby Jesus was to be persecuted, God speaks to him in a dream sa kanyang panaginip para at binibigay ang instruction sa kanya. And Joseph would always respond. Ito yung tinatawag nga na the quiet Joseph, the quiet faith of Joseph, which we should always emulate. Kasi si Jose kasi yung tipo na talagang he will always bow down to what God will give him. Kaya ako po talaga natutuwa po ako na pinangalanan ako ng aking tatay na Joseph. Although hindi naman po niya ako ipinangalan sa San Jose. Ipinangalan po ako ng tatay ko sa kanyang idol na si Joseph Estrada. Buti na lang kahit po ganun, God still has another intention for naming Joseph. Because ako po, I believe so much that the names that are given to us really has a specific purpose. Actually po kasi, although kay Joseph Estrada po ako pinangalan, ang parokya po kasi namin dati sa Makati, doon sa Palanan, ay St. Joseph the Worker. Mapiesta po ngayon, di ba? At lagi po, kahit po nung na seminaryo ko, I will always be attracted to Joseph, him being my patron. And I would always be told to imitate Joseph. Sabi nga, imitate Joseph. Always go to Joseph. Because there are a lot of things that you can learn from this man. St. Joseph teaches that holiness is found not only in extraordinary acts, but in everyday responsibilities. Diba? Whether it's manual or intellectual. Diba? Sabi nga ganon, yung kanyang workshop doon sa Nazareth is a model for making honest work of prayer. Kaya nga po, sabi nga ganon, may dangal ang paggawa. Kasi bakit? Ang ating paggawa ay ating panalangin sa ating Panginoon. Kasi bakit? Dahil sa ginagawa mo, dahil sa trabaho mo, each one of us is a co-worker with the Lord. Na lahat ng pinapagawa niya sa atin has a specific purpose, no matter how small. Huwag po natin i-smallin yan. Kasi bakit? Walang maliit sa paningin ng ating Panginoon. Everything that we do serves a certain purpose. And it is within the greater scheme of the Lord's plan for every one of us. So let's be like Joseph. Kahit na tahimik, kahit na napakasimple, let us always see God even in the most ordinary things in our lives. Kasi St. Joseph serves as a model for all workers, especially yung mga hindi masyadong binibigyan ng pansin. Yung mga ang tingin ay maliit, di ba? Pero sabi ng ganon, the work of Joseph demonstrates the unseen work that is valuable always in God's eyes. And so, because of this, let us end this talk with this prayer. All together, let us invoke Saint Joseph, whose feast day we celebrate today. Saint Joseph, humble worker and faithful servant, teach us to find joy and holiness in our daily tasks. Help us to work with love, with patience, and with trust. Pray for us that we may honor God in all that we do. Amen. And thank you, Lord, for being with us, for being the truth, for being the way, and for being our life. Isang magandang hapon po sa ating lahat. hindi naman SM yung kinainan ng... Gandang hapon din po. Magandang hapon, Brother G po. Talaga naman, isang huwaran talaga natin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pa po kayo, Brother G po. Baka po may gustong magtanong o pahayag ng kanilang mga salubin o mga nangyayaring pabiyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po mga kapatid, habang hindi pa busy si Brother G po, sino pong gusto magtanong? Nagninilay-nilay. Dahil holiday ngayon, nagninilay-nilay kung sa lahat ng mga narinig, sa lahat ng mga nabasa. Sige po, samantalay natin habang narito si Brother Jim po. Ang tanong ka, yung ating kinainan,
Amen. Kuya Grover. Thank you. Kaya ako po, Brother Brother Vico. Melvin muna. Sige bro Melvin, kayo muna bago tapat si Sister Idol Pel. Konti lang ano. Alam niyo, Brother G po, that time na unti-unti na ako bumabalik dun sa ating simbahan, So talagang nakita ko yung devotional prayer about St. Joseph. Actually, dito sa Vatican, meron ditong altar ng St. Joseph. Doon ako dinala ng aking paa. Doon sa loob sa left side, doon sa loob ng Vatican, ng Basilica. Naandun yung altar ni St. Joseph. So napakataas ng hindi lang ito napapansin. Kaya nung tinotalk nyo, tinatakil nyo kanina, naalala ko lang na ang ano ba yung tawag ito, yung gaano, kung gusto ko magtanong, gaano talaga kataas yung pagpaparangal ng Ama o ng Diyos kay St. Joseph. Bakit talaga siyang pinili? Ay, ang dami naman, di ba? Ang dami perfect na pwede na maging pair ni Mama Mary. Yung kanyang actually, I don't think na kung talaga naging coward din si St. Joseph. Naduwag din, pero talagang pinilit pa rin at binigyan pa gaano kataas yung parangal ng Diyos kay St. Joseph. Yan. Kasi po actually, Brother Melvin, sa totoo lang po si Joseph lang po ang may privilege na tinawag ng ating Panginoon na Father, na tatay. Kasi dalawa lang po yung tinatawag niya Ama, yung kanyang Ama sa langit, yung kanyang Ama sa lupa, si San Jose, di ba? At talaga ano po ito gaano po ka-privilege si Joseph. Pwede kayo mag-commute. Jesus was obedient to him the whole time that they were together. Ayun po yung pina-emphasize po dati dun sa infancy narratives. Right after the loss and finding in the temple, the evangelist indicated that he was obedient to him after that episode. Di ba po? Na talaga, Jesus, the Son of God, subjected himself to be under the rule of Joseph. Kasi ano po yun talagang Joseph really deserved that also. Kasi sa totoo lang, I will not call, actually po hindi ko ma-consider na naduwag si Joseph. Kasi bakit po? Una sa lahat po, a customary Jew would always expose a woman who committed sin. Pero in Joseph's case, he did not do that. What he did was to act with benevolence. Na talaga yung pong sinabi niya na he planned to divorce Mary in secret. Kasi bakit? That is what Jew should do. Kasi seemingly may mali. Kaya dapat itama. Kaya po, yung kanyang pagdi-divorce is his obligation sa Jew to really correct things. Pero the way he did it was in secret. Kasi bakit? Para alagaan si Mary na definitely po kasi magkakaproblema kapag in-expose niya. Kasi po ang pinaka-consequence po kasi ng ganun, ang babae po kasi na nabuntis out of wedlock. Actually po kasi sila, betrothed na po sila. So ibig sabihin parang nagtaksil, adultery ang nangyari. Papatayin po. At paano pagpatay? Babatuhin hanggang mamatay. Kasi may specific po talaga kasi na na batas. Hindi lang basta papatayin, talaga may specific paano papatayin. Babatuhin hanggang mamatay. Di ba po? So tutuusin po talaga kasi Joseph acted with benevolence. And that is one thing na talaga makita mo, matapang siya. Di ba po? Nga po, sa sobrang tapang nga po kasi niya, hindi siya takot na gawin kung ano ang tama. At yun po siguro ang nakita ng Diyos, kaya siya ang napili para maging katuwang ng ating mahal na ina sa pagpapalaki kay Kristo. Kasi bakit? Hindi takot si Joseph na kalabanin yung circumstances ng buhay. Hindi siya takot na magpunta sa abroad right there and then para tumakbo papuntang Ehipto para pangalagaan ng kanyang pamilya, pangalagaan si Kristo na balak patayin ni Herodes. Hindi siya takot na kumato. Kasi nangyari po, taga Nazareth sila Kailangan nila magpunta doon sa Bethlehem dahil nga doon sa census ni Augustus ni Caesar. Di ba po? So hindi siya takot na mag-travel kasi during that time traveling was not easy. Traveling means subjecting yourself also to the elements, subjecting yourself to robbers, subjecting yourself to danger. And yet he was there, he went there. Hindi siya takot mapahiya. Kasi bakit? Kahit alam niya na parang walang chance na may tatanggap sa kanila, hindi siya natakot na kumatok.
Marami silang pinato. Ayan yun. Kasi bakit? Kasi naniniwala siya, I have to protect my family, I have to protect the, this child. Kaya kakatok ako. Di ba? Hindi katulad natin, minsan tayo natatakot tayo, di ba? Natatakot tayo sumubok, di ba? Natatakot tayo dun sa gumawa ng mabuti kasi baka mamaya natatakot tayo mapahiya. But Joseph was not, never had those feelings. Hindi siya takot mahirapan. Na kahit ang last resort lang was to go to that, manger. Okay yan, sige, gagawa natin yan lagi ng paraan. Diba? Hindi siya takot kasi during that time, chinichismo sila. Actually nga ako, even until now, yung mga Jews po ngayon would always bash Mary. Ang tawag nila, kasi sa totoo lang po, galit sa atin ng mga Jews, sa ating mga Katoliko, yung mga traditional na Jews, ang tawag nga kasi nila sa atin, we bastardize their religion. Diba? That we are the parang siniraan daw natin sila. Kaya until now, some Jews, yung mga talagang matinding Jews po kasi, galit kay Mary, ang tawag nila kay Mary, pokpok. Ang tawag nila kay Mary, adulterous woman. Ganon. Diba po? Kasi nga po, that was also an issue during that time. Kami, may pulong-pulungan during that time. But Joseph never was afraid of all those things. Kasi bakit? Dahil po solid na solid po kasi ang paniniwala niya sa ating Panginoon. Diba? Mas solid pa nga po kasi sa mga apostles. Kasi ang apostles, nakita na nila si Kristo in all His glory. Si Peter, si James, at si John. They were witnesses to the transfiguration. And yet, despite that, natakot pa rin sila. Nung hinuli si Kristo, tumakbo. Tumakbo pa rin sila. Diba? So that makes Joseph really an exemplary character in our church. Kaya nga ang tawag sa kanya, di ba? We refer to him as the guardian of the church. Kaya sa mga altar natin, nandun siya sa isang gilid. Di ba? Nandun siya sa side. Kasi bakit? Because he is a defender of the church. The way he defended Jesus during his life. Amen. Amen. Glory to the... Thank you, Brother Jipo. Thank you po. You're welcome po, Brother Melvin. Sige po, Sister Pel. Kayo po naman. Thank you, bro. Klaro po bang aking audio? Klaro? Yes po, Klaro. yes po, yes po. Ano po, Sister Sister Pel. Kelly? Brother G po, ako po'y walang itatanong at wala din pong isi-share. Ang gagawin ko po'y pasasalamat po sa inyo na talaga po naman na ikaw po ay may sarili pong charism, may sarili pong gift sa iyo si Lord na thanks God at ibinabahagi mo po sa kapatiran ito ng Friends of the Bar. Marami po kami naririnig sa inyo na sa iyo po galing. Kaya po ulitin ko uli, sariling regalo ni Lord sa inyo po at sarili po niyong karisma na ibinabahagi niyo po. Maraming pong salamat, Brother G po. Hanggang sa muli. Pagka po kukunti, sabi ko, bakit po, Brother G po, pagka po parang kukunti, bakit kulang? Yung Sister Penny, correct po Yung mga sinasabi ko po, hindi po galing sa akin yun. Opo, pero binigay po sa inyo. Padre, bro, binigay po sa inyo ng Holy Spirit. Ayan po. Karunungan galing kay Lord. Salamat po. Entrusted lang po, siguro. Entrusted sa akin, pero hindi po sa akin galing yun. All glory goes to God. Brother G po, regalo nga po sa inyo. Hindi nyo hiningi, binigay. Salamat po. Ay, kaya naman po binibigay natin din sa iba. Di ba? Love is something that you give away also. Po, binabahagi niyo po para lalong mamunga. Salamat po. Amen. Salamat, Sister Pel. Idol. Totoo yan. Lahat ng mabubuting gawa ating ikalat at lahat ng masasamang gawa ating ibaon at huwag natin bigyan ng pansin. Lampas. Sabi nga, malaki at maliit, basta nasa mabuti, ay ipagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mabigat na trabaho, magaan na trabaho na marangal, yan ay pagpupuri na rin sa ating Panginoong Jesucristo. Palagi tayong tayo sa marangal na bagay, marangal na pamamaraan. Amen. Sino pa gusto magtanong kay Brother Chico? Ang pinakamahalaga po, unti-unti dahan-dahan kami po inabait. Yung po, bro. Ang mahalaga, more love to Jesus, at saka po yung pang-uunawa at pagtanggap sa isa't isa. Hindi namin kayang baguhin ang aming kapwa at ang aming sarili. Kaya ang pinakamagaang pamamaraan, pag-unawa at pagtanggap at pagpapanalangin sa bawat isa. Ayan po bro,
Di ba po bro? Para po ang inyong mga pagpapagal ay lalong magkaroon ng bunga bilang mga sugo ng ating Panginoong Hesus. Tama po yan, Sister Pelly. We sustain ourselves po. We sustain one another. Kaya po tayo may ganito. Kasi ano po ito mahaba pa po ang biyahe natin papunta sa langit. Kaya hindi po tayo pwedeng mawala. Hindi po tayo pwedeng mag-falter. Kaya po we support each other. Kaya po, ako, kay Sister Violeta Guerrero po, maraming salamat po talagang. I really appreciate po whenever you would include me in your mass intentions. Kasi lagi po niya akong lagi niya akong sinasama dun sa mga dasal kung saan siya nagsisimba online, sa Quiapo, sa Baclaran. So I really do appreciate whenever nakakatanggap ako ng notification na may misa na ino-offer si Sister Viol. Sa totoo lang po, ito po bagay po kasi talaga na I really would like to inculcate to everyone. Wala po kasing misa na pangit. Sa totoo lang, kasi madalas po kasi narinig ko lagi ganun, ay, ayoko magsimba dyan, di ba? Nakakabwisit naman tong parish priest namin, di ba rin na mag-homily, di ba? Mga ganun-ganon. Ako po, lagi ko po sinasabi ganito no matter how boring the homily of the priest is, hindi naman po yung homily ang pinunta niyo sa misa. Every mass po kasi is sacred. Kasi bakit? Talagang what we really look after is the presence of Jesus. No matter how boring the priest is, kapag tinawag ni Cristo, bumababa ang ating Panginoon. Yung kanyang hawak-hawak na ostya ay nagiging ating Panginoon. And that is something that we should be excited about. Kasi yun po yung yun yung magsusustain sa atin. Di ba po? Kaya ako talaga, I really do appreciate whenever people would pray for me during the Mass. Maraming salamat. Ako, I do believe na siguro po kaya ako nasusustain kahit minsan may mga difficulties, may mga hardships. It's because I know a lot of people are praying for me as well. And that's one thing also that I try to do, to pray for as many people as possible. So let's pray for one another po constantly until the end of our journey. Amen, amen. Sige po, sino pa po mga kapatid gustong magbagi kay Brother G po, magtanong. Habang nariyan pa siya, mamaya alam ko namang maraming ginagawa si Brother G po. Lalo pa ngayon, holiday. Siguradong maraming tawag sa kanya upang mag-talk. Sige po mga kapatid. Kung wala na po, ay tayo po mamaalala kay Brother G po para po makapahinga naman siya. Maraming salamat po, Brother G po. Maraming talaga salamat ng mga po, friends of Brother the Joe. bar ay bless sa inyo. Thank you po ng maraming. Hanggang sa muli po, Brother G po. Till next Hanggang time. sa muli po. God bless sa iyong buong sambahayan. Thank you, Brother G po. Thank you Sa po. Friday ulit. Sige po mga kapatid, Sister Rose Jean, baka po kayo hindi